After kong i-release yung story ni Ole Ole, ang dami na lagi nagko-comment na hindi na sila makapag-CR sa school, sa public bathroom, kasi napaparanoid na sila kay Ole Ole. Itong story natin tonight ay isa na namang comfort room paranormal encounter. Nangyari siya sa NDMU or Notre Dame of Marble University. Nasa 4th floor sila ng business office. Around 3 p.m. yun. And dalawa lang silang tao sa buong floor. Yung sender lang at yung best friend niyang babae. During that time, nag-decide yung friend niyang girl na mag-sleep. Kasi matagal pa yung next class nila. And he felt like he needed to use the comfort room. So, pumunta siya ng banyo. For some reason, pagpasok niya ng comfort room, aksidente niyang nasara yung door. Pumasok siya ng cubicle and sinara niya rin yung cubicle. By the way, yung cubicle sa comfort room na yon is dalawa lang. Pumasok na siya, he was doing his business na. After ilang minutes, may narinig din siyang pumasok ng comfort room. Narinig niya kasi na binuksan yung door. Narinig niya rin yung pihit ng doorknob. Also, narinig niya din yung footsteps nung pumasok sa comfort room. Hindi naman siya nag-isip ng kakaiba kasi after ulit isarado yung pinto, narinig niya na dumiretso sa katabing cubicle kung asan siya. Kung narinig niya na pumasok sa kabilang cubicle, nag-umpisa daw siyang kumanta para lang marinig kung nasa kabilang cubicle na nandoon siya. Yung kasi yung usual way niya para hindi awkward yung moment. After niyang gumamit ng cubicle, lumabas siya at dumiretso siya ng lababo para kumuha ng tubig para mag-flush ng toilet. And consciously napatingin siya sa cubicle na katabi niya. Pagtingin niya sa cubicle na yun, nagkaroon siya ng mabigat na pakiramdam. Hindi siya sure kung ano exactly. After feeling that way, napatingin siya sa ilalim ng cubicle. Dahan-dahan niyang sinulyapan. Pagtingin niya sa ilalim, wala siyang nakitang tao. All this time, sino yung pumasok sa cubicle? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig kasi habang nagsi-CR siya, rinig na rinig niya yung footsteps nung pumasok. Also, kumanta pa siya para lang ipaalam na nandun siya sa kabilang cubicle. Only to find out na wala pala siyang kasama sa comfort room all this time. Sino yung narinig niyang pumasok ng comfort room? Kaninong mga yapak yung narinig niya? At sino yung pumasok sa kabilang cubicle? Sobrang takot niya, lumabas siya ng comfort room agad. Pagbalik niya sa kasama niya, nakita niyang gising na rin. Saktong pagbalik niya, dumating na rin yung isa nilang ka-blockmate. Agad siyang nagtanong. Tinanong niya kung gumamit din ba sila ng comfort room. Ang sagot nila is, hindi. Nung una, akala niya pinaprank lang siya ng mga blockmates niya. Pero kahit anong pilit niya, hindi daw talaga sila gumamit ng comfort room na yun. Pinalipas niya yung araw, hindi maalis sa utak niya yung pangyayari pero hinayaan niya na lang. 4 na araw din siyang hindi nakatulog. Hanggang sa kinwento niya na rin sa kuya niya yung nangyari. Nalaman ng kuya niya yung incident na nangyari sa kanya. Binanggit din sa kanya na hindi lang siya yung nakaranas nun. Kasi kahit pala yung kuya niya, may parehong experience sa CR na yon. Hanggang ngayon, never na siyang bumalik sa CR na yon at hindi nasagot yung mga tanong nilang magkapatid. Hindi nila alam sino yung sumasabay sa kabilang cubicle, sino yung pumapasok ng CR. And until now, never na silang nagbanyo doon. Ang pinakatanong ko ngayon, ano kaya yung nagbabalot na hiwaga or kababalaghan sa CR na yon? May namatay ba doon? May nag-suicide? May nadisgrasya? Or pinaglalaroan lang talaga sila ng mga entity na nandun? Kung kayo yung nasa sitwasyon ni Sender and na-encounter ninyo kung ano yung naranasan niya, aalis na lang ba kayo, tatakbo, or maglalakas loob kayong buksan yung cubicle para malaman kung sino yung nasa loob? This is for my video. Kung meron din kayo mga horror stories na katulad ng kay Sender, you can message me on Instagram. You can share stories to me there and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!